Demi, and welcome to Pay Taka Talks, episode 30. Joining us today is our Chief Marketing Officer, Aaron James Almadro, and our guest for today's episode, we have the owner of Cocina Lucas, one of our partnered merchants here in Cebu City, Chef Christian Gonzalez. Or also known as Chef G! Chef G! Alright! Welcome! Welcome to Pay there. Taka So, Talks. Kanang medyo nakuyawan ko, medyo nakakakaba yung mga ganitong interview. Actually, first time ko na parang professional setup talaga. Oh, wow. Professional, no? Very Professional na to sa akin. Kasi yung pagbablog ko, I'm just using Oo phone nga, kasi. si Chef G kasi meron siyang sariling vlog. He's an influencer here in Cebu. Yes. Check So, out Lakbay with the Chef G. Yeah, a small influencer lang naman. Ay, No, he's actually a influencer. celebrity chef. Malaking influencer. Oh, celebrity chef. Hindi kasi Cebu eh. Diba? Pag ganun yan, mga nananabog. Hindi, actually, marami na palang siyang violent following. to Marami na siyang following dito sa Cebu. And when it comes to cuisine and cooking, culinary expertise, si Chef G pinupuntahan ng mga tao, tinatanong. So medyo kilala talaga siya sa Cebu. And we're very honored that Cocina Lucas, Yes. his flagship restaurant, is Yes. our partner merchant. Yeah. For Pay Taka. Well, di naman ganun ka, di naman expert, no? Na as what you have said. Okay. I've started my culinary kasi during mga 3 years ago lang. Yung formal talaga na pumunta ako sa culinary school. So I'm still learning right now when it comes to Filipino na cuisine. No? So that's one of the main purpose talaga of doing the Lakbay with Chef G na content for me to travel from different islands of the Philippines to really study parang Erwan use of kumbaga parang Oo nga, Anthony may Bourdain. resemblance. Parang Yeah, he ganon. does that. Yeah. Or Anthony Bourdain. Anthony Bourdain. Yan, Parang mga idol OG. Kasi iba talaga pag you study The different cuisine. the different cuisines, kung saan talaga to galing na Exactly. pagkain na to, diba? Iba talaga yan eh. So it's like your self-learning process na rin. What you learn in class, you spread to the rest of Cebu and Of course. possibly in the Philippines. Yeah. Okay. Because it's really a foundation, no? Kasi we're selling Filipino food dito. So dapat alam talaga natin kung saan galing to, paano to na-create, what's the history of this food, di ba? And that's a story to tell to our customers na bakit may ganito, ganyan, di ba? Yeah. Since we're talking about your customers, let's talk about more of Cocina Lucas. Sure. Where did the name Cocina Lucas come from? Okay. So let's start with the name, no, Cocina Lucas. But way before Cocina Lucas, yung pangalan talaga ng restaurant ko was CG Homemade Food and Services. So it started way back 2020 during pandemic. Pandemic. Yeah, pandemic yun. So Pandemic baby pala. pandemic restaurant. baby to. So I was a seafarer before. No, yeah, seaman. Seaman. So almost 10 years ako nagbabarko, and then yung mom ko nagkasakit. She got cancer. Oh. Tapos ang nangyari, I realized sa barko ba na parang ang hirap, no? You are working for your family. Family. 'Di ba? Ang Tapos laki you're ng not sahod there, mo, oh. 'di ba? You're not there. So yun, 2019 I stopped. And then, took over the karinderya na yun yung business din ng mama ko na nagsusupport sa amin sa school. Turo-turo, karinderya siya parang before. ganon, oh. Saan ba? Where was it located? Sa IPI Road, Tingog, Mandawi City, doon yung ano namin. So yung mga, basically, yung mga customers namin, construction worker, mga production worker, nandun malapit sa IPI. So, yung mama ko, nag-uwi ng Bohol, tapos nag-healing, no? So, Okay. tapos nun, 2020, pandemic, wala. Sirado lahat. Close yung Karinderya. karinderya, lahat talaga. So, I got bored kay wala akong magawa eh. Yeah, so, I've started cooking. So, nag-practice. Tapos, I posted something on social media without any intention talaga of really selling the food. Oh. Tapos, may isang customer Oo. na nag-message. Sir, pwede bang mag-order ng ganito, ganyan? She was a business owner then. So, ang nangyari, sige ma'am, lutuan kita ma'am ng ganito, ganyan. Tapos, nilagay ko lang sa isang parang paper bowl. Yes. Tapos, na-late pa ako nun.
Tapos lagay ko sa isang plastic, tapos deliver ako. Sabi ko na kinakabahan ako eh. Diba? Kasi first time ko, I was not in the business. Di ako marunong sa negosyo talaga. So, pag-deliver ko doon, may ano sa akin, pumunta. Yung mama niya, pumunta doon. Tapos, sabi ko, ma'am, ito yung order ni Ma'am Emily. Tapos, takbo agad ako sa baba. Kasi pumunta man ako sa office niya. Tapos, doon ako sa sasakyan ko. Tapos, minessage ko siya, ma'am, parang naiiya ako, ma'am. Wag mo munang bayaran, ma'am. Sabihan mo na lang ako kung What food Kung was masarap. it? Ano yung dim sum yun. Dim sum. Dim sum. Okay. Yeah, dim sum yun. Steam rice. Steam- Oh, okay, yeah, yeah, specifically. steam rice, sarap Yeah, yun. so, yun. Ayoko. Gusto kong bayaran ganito, ganyan. No, ma'am, ganito na lang. Bigyan mo ako ng paano ko i-improve yung pagkain ko. Tapos, i-improve ko on your next order, bayaran mo na. Yun yung nangyari. Tapos, sige, ito, ganito, ganyan. We are in a world na magpo-post yung mga tao into social media, gandahan mo yung packaging, huwag mong ganitong plastic lang, ganito, Okay. ganyan. Ang dami siyang binigay. So, yun, I was challenged To do better. Yeah, to do better sa binigay niya. Tapos yun, tuloy-tuloy na. Dami ng umorder. May mga mag-order na, tapos may mga kaibigan na ako na tumulong when it comes to photography, sa food, sa marketing. Tapos yung chef na kaibigan ko, tinuruan din ako paano talaga yung product costing, making of recipe. Tapos yun, tuloy-tuloy na. And then nag-open yung market. Ano yung finocus mo na cuisine like? Kasi nag-start ka, steam rice, so Chinese ang ano mo. Well, Yung original menu mo. that's the thing. Kasi yung CJ Homemade Food and Services, I wasn't really thinking about restaurant talaga titirahin ko. Sabi ko, di ko alam kung ano yung gusto kong gawin sa negosyong to. So, ginawa ko homemade food and services kasi gusto ko sana catering or pack meals lang or restaurant kaya. Di ko pa alam eh. But later on, nag-grow yung market, dumami, tapos nakita ko na yung trend or yung data na saan ba talaga ako dapat. So, may mga a la carte, mga food trays na ganito. So, You really studied yes, everything. nag-study talaga ako na sino kaya tong market na to, ganito, ganyan. Tapos later on, after a year, I've decided na okay yung sales ko maganda yung sales ko talaga noon. Kasi pandemic, walang masyadong food. walang masyadong food eh. So yun yung nangyari, I've decided gusto kong magka-restaurant pero I don't have this capital, Yeah. money. So what I did, and also di pa din ako confident when it comes to Your skills. my skills and then the market na siniserve ko kung may kakain ba talaga if ever I'll put up a restaurant. So ginawa ko yung restaurant ko parang ni-renovate ko onte. So I have Yung this karinderya. yung karinderya. I have this background sa barko, na carpentry, so ginawa ko kasi wala naman ako pera. So ginawa ko. Tapos later on, na present ko sa market na you can dine in here sa karinderya namin, parang ganon. Tapos may pumupunta. Nagsasakyan, tapos pumaparking doon. Pero the thing is, kasi open na yung market, Yes. yung mga construction worker, production worker, kumakain pa rin naman sa amin. Tapos naghukas lang ba, kung sa Bisaya, naghukas lang ba, pumupunta doon. Tapos may mga customer ako na nakasakyanan. So mixed na Na-mix yung customer. So parang pangit, di ba? Parang pangit. Pero the thing is, nakita ko talaga na there May will be potential. customers. May potential. May potential. Diba? So, after nun, mga September 2011, hanap kami. 2021. 2021. 2011, okay. Thank you, Dem. So, mga to, September 2021, kita namin dito sa second Dito floor na yung Talamantan festival. Square. Sabi ng may-ari, that was pandemic pa 2021. Sabi niya, if you will get the 2-year contract dito sa store na to, I will give you Discount. discount. O 1 year na wala kang renta. You will just pay
the COSA dito during that time. Yeah, ganun yung nangyari. Generous. Yes, so it was Wala really... pang tao nun eh. Yeah, wala pang tao. It was really a blessing in disguise. Tapos, I think strategy na lang din siguro nila yun para may ano na May din mag-rent dito. na May tenant. mag-rent na, tapos i-open ng market, may ano na talaga Ready dito. na, oo. Tapos, walang ano dito. Nung una, walang ganito dapat yung restaurant mo, ganito, ganyan. So, nag-start ako, bare lang talaga to. Parang kwadrado lang. Tables and o chairs. tables and chairs, ganun lang. Tapos kung magsasalita ka, na yung Nag-echo. mga nag-echo lahat, 'di ba? Tapos yung sa loob ng kitchen ko, walang mga uniform yung mga tao, tapos naka wood lang yung mga ano, hindi stainless steel na mga ano. Tapos yung gas ko yung galing pa sa karinderya namin na parang Lumang-luma luma na eh. So yun yung nangyari, but later on nakita namin may kumakain, dumadami, napupuno yung restaurant. Sabi ko naman, imposible. Paghihirapan ko talaga to na within 1 year, tataas talaga yung sales ng Kusina Lucas. So, well, after 1 year, fortunately, gumalaw. Na the sales was growing and then the market was growing. So, lahat ng pera, net income ko, reinvested everything sa Kusina Lucas. And then, when I started kasi, I was really focused on the data system sa Kusina Lucas. So now, yun yung ininvest ko kasi hindi ako maka-expand eh. Kasi magkano lang naman yung ano. So, yun, I invested into system together with my wife, Claire. Kasi yung wife ko is an industrial engineer. So, more onto system talaga din siya. So, we've created a system sa Kusina Lucas. Tapos, join organization with BNI, Cebu Chamber, para lang may idea tayo ba? Paano ba talaga gumalaw ang isang business owner? Diba? May pagkain tayo na dadating. Tikman natin tong ano na. Oh, sige, si lumpia. This is the ano eh. Quintessential Filipino delicacy. Oy, Say sino to? hi! Hindi siya dumaan sa harap. Hindi. Uy, usabin mo. Dito ka. Dito ka tayo. Usay, so usabin. Ulitin. Ulit. Yun, ha? Ulitin. Hello. Hello. Si Angelique pala. No? Hindi na Matagal ako ulit. Dili na ako usab. hindi na ako usab. Diba? So we have here, Gusto to ni Lumpia Queen. yeah, lumpia and then bami special. No? So bami special technically, dito yan sa Cebu yan originated. Yung bami? Yeah, si bami. Because yung sa Chinese, yung canton lang eh. 'Di ba? So, yung mix of sotanghon and canton, dito yan na originate sa Cebu and yun tawag, bami special. Yeah. So, but what is Kusina Lucas known for? Oh, Para yung sa'yo, Lucas, ano saan yung daw very, galing? Hindi, galing yung word. Lucas yeah. is your son? Lucas was my son, 'di ba? Continue natin yung story, no. So from CJ Homemade Food pala na ginawa ko Kusina Lucas kasi nag-baby na kami. Noong 2021. So, yun, change it to Kusina Lucas. And then, yun, ginawa namin, improve the brand, ganito, ganyan. Tapos yun, that's the story of Kusina Lucas. So right now, we are sa stage na we want to expand na. Kasi Open for franchising. open for franchising. Yeah, oo nga pala. Yeah. We heard about your event, franchise event. Yeah. How was it? It was good. Madami yung pumunta. Mga around 30 people. It was full dito sa restaurant na to. No? During that time, I presented the story of Kusina Lucas and yung sa franchise namin. Yeah. Kasi isa talaga yan sa namin. Yung franchising kasi, may konting pangit na Side. side yung franchising kasi yung iba hindi naman lahat no pero they're just selling the brand name and whatsoever. But the quality the will not quality, be sustained. yeah, and at the same time yung system talaga very important, di ba? Kasi when you talk about franchising and you ask about an ROI, kailan ba talaga makukuha yung ROI when it comes to investing na ganitong money? Ganito, 5 years, 3 years. But the question is, how can you get that ROI if ever walang proper system to tell you kung
ano ba talaga, magkano ba talaga yung kita mo? Diba? So, ang dami kong na-experience na ganyan. I'm talking to friends na nandyan sa same industry, tapos yung mga franchisee na ganito yung problema namin, chef, ganito, ganyan. So, what we did, we solved that problem. Tapos, work on it for 6 years. Tapos, ngayon, we are more likely ready, no? Hindi naman 100% because there's no such thing as perfect in this world. Right? So, now, Pero what was that event for? Was it for franchising kasi Kusina Lucas? yeah, no, it was really about launching the franchise. Letting the people know that What we franchise is about? Basically what franchising is. What franchising Oh, that's is, nice. tapos si Interesting. Kusina Lucas, nagpa-franchise na. What are the benefits of franchising Kusina Lucas? Magkano ba yung franchise ni Kusina Lucas? Why would you franchise in Kusina Lucas? Parang gano'n. Yeah, tapos officially putting it on social media na we are on to franchising already. Yeah. Ganun yung nangyari. Interesting. Masarap? Yes. You should try Demi, the lumpia. Yung pag ganun mo dito, tapos si Demi panay patawa na si Demi. Yung director nga natin, gusto humingi ng pansit eh. Kumuha ka doon, Yeah. ng platito. Oh. Deng, palayog sila, Demi. Kain, no? So, yeah, and then, tapos nun, let's continue, no? I've joined different types of organization. Tapos, Organizations like for business, networking. networking, and then, yeah, parang Improving yun. your skills. Improving my skills in business, parang ganon. Tapos, yun, I think doon tayo nagkakilala ni Paytaka, doon sa certain organization, si BBH. The Business Breakfast Hub. Yeah, Business Breakfast Very good group. Hub, yeah. With Jojo Tiongco, San Jose Bake Shop, no? And, yeah, so doon kami nagkakilala ni Aaron sa tsaka ni Demi and the whole team sa Paytaka. BBH was our entry into the Cebu market. Mm. When we penetrated, when Paytaka penetrated Cebu, I was fortunate to be invited to attend the Wednesday group. And then that started everything. Wow. That's where we met. And now, we have Kusina Lucas as a partner merchant. So, tanong mo, Demi, anong doon? What are the perks, Diay, for the viewers no to know na bakit nag-Paytaka? Bakit nagkuha si Kusina what Lucas made ng you Paytaka? decide to be open into crypto payments? Kasi, during pandemic din, na parang doon yung nag-boom yung cashless transactions, right? And then yung Bitcoin, tumaas yung value ng Bitcoin. And then I've heard a lot about this cryptocurrency, no? Sa Boracay, may nag-a-accept na ng mga sa mga tindahan, di ba? So, I think it's really an opportunity ba na makakuha ng ganitong opportunity way before na puputok yung ganitong cryptocurrency. So, parang ngayon, I'm putting seeds sa cryptocurrency ngayon. That's why I decided to join the Paytaka talaga. Wow, thank you. And kamusta naman? How was it so far? May nagbabayad? May nagbabayad. Actually, kahapon lang, may nagbayad na customer. We were shocked because sabi ko, I overheard lang kasi yung conversation nila dun that they will pay Paytaka because may bisita din ako dito, nag-uusap kami, mga vloggers. Tapos sabi niya, he will pay in Paytaka, ganito, ganyan. He was really a customer, no? So amazing. I was amazed. May community na pala talaga dito ng mga cryptocurrency, Bitcoin. Yeah, it's still growing. That's the reason why we're here. To grow the market. Oh, Direk. Ato si Direk Gianfranco. Yes. Pwede. Pwede, Direk. Sige, Direk. Nag-hype pa si Direk, no? Nag-guest si Direk, eh. Sarap. This is the first time na we tape Paytaka Talks, tapos may tayo. May refreshments. Hindi lang kape. Dati kasi over coffee eh. Yeah. But what is Kusina Lucas known for? Yung food talaga. Yung food talaga, People will be reminded that this is Kusina Lucas. crispy pata talaga. Yun yung pinaka Namin namin dito. kumakain ka ba ng crispy pata? Oo. Crispy pata is crispy pata eh. Pero why is it unique? What makes it unique?
what makes it unique? Kasi si Chef G yung nagluluto. May ginawa joke ka lang, ba joke ano, lang. magic or... Wala naman. Kasi we tried your kare-kare. Mm. It's really different. It's the first time I tried that one na medyo, di ba, parang dry siya. You gave it a little twist. okay. So with crispy With pata, ano, with gata. You with found the- gata, like... Yeah. Well, sa akin naman, food is really subjective, no? Di naman pwede na parang sili lang yan ba? Na hindi naman lahat ng tao pwede kumain ng sili, Ng ano? masasarapan ng Chili sili. sa chili. Chili. No, Yung for chili, yung non-Cebuano. pula. Yung pula na maanghang. Yun yung chili. Yeah, pero parang Why ganun. did you have to, ano? To be sure, kasi we have many audiences from Leyte. Yeah. Iba pala yun? Yeah. Yung meaning ng sili. Yung chili is different in Leyte. Ano pala? Anyway, chili pepper. Chili pepper. Huwag na lang pag-usapan yung sili. Iba na lang gawin nating example. Oo. Diba? Pero yan, no, the taste is subjective. No? Pwede masarap sa iba, pwede ganito sa mga. But for Cebuano kasi, yung Cebuano kasi more onto Maanghang? no, medyo salty. Diba? Yung Cebuano na taste. Oh, Kaya, even the lechon, no? lechon, di ba? Yan yung pinaka-core ng Cebuano, lechon. But as you can taste sa lechon, parang alat. no? Mga very savory. Oh, savory, no? Parang ganun ba? Kaya Savory kailangan talaga yung... suka yung... Oh. Unlike in Manila, lechon, kailangan pa ng sarsa. Oh. Kasi medyo walang lasa. Parang Mang Tomas. Yeah. Yes, sarsa. And what I realized also sa Manila, iba naman, medyo sweet konti. Because I've tried different restaurants na yung main nila is from Manila. Medyo sweet. And that's the general taste of a Filipino, no? Na medyo sweet kasi yung Jollibee, ganito, ganyan. Diba? But for us here in Cebu, not all, but I think majority. Kasi yun nga, yung pinagbabasihan ko lang naman was the lechon na grabe yung savory talaga yung lasa ng lechon. So here sa Kusina Lucas, we are leaning towards the taste of yung saltiness ng crispy pata. Tapos, isa pa is yung supply namin with crispy pata is from local market talaga. So, controlled talaga namin kasi we have specifics Organic. na... Oh, Don't panic. Don't it's organic. panic. Don't panic, it's organic, di ba? So, parang ganon na local siya, local produce, tapos sasabihan ko lang si ate na, ate, pwede yung bibigay mo na crispy pata, yung The best one. yung bata. bata, di ba? Mga 50 Masarap kilos. talaga pag bata pa. Yung Crispy crispy pata. pata. Di ba? Masarap yun eh. Na Tapos yung crispy pata. Balik tayo sa crispy pata na 50 to 60 kilos na crispy pata. Yun yung pinaka-specific. Crispy pata o baboy? No, baboy. Baboy pala, Okay. baboy. I'm sorry. So, Ang laki ng crispy pata. 50 to Dinosaur. 60 kilos, no? Kasi ito kasi, yung crispy pata kasi, pag masyadong malaki yung baboy, parang mga 80 kilos to 100 kilos, yung knuckles niya, masyadong malaki na yan. Mabuto na. Oo, malaki na yan. So, Tigas-tigas na. well, when it comes to tigas naman, there are a lot of ways naman paano natin iti-tenderize yung meat. 'Di ba? Pero yung ikukonsume mo, kasi may costing yan eh, yung sa crispy pata, 'di ba? So, kung costing mo, yung halos dito na lahat Oo sa nga, knuckles, oo. wala. Konti na Masyadong lang yung mabigat meat. yung karne, oo. 'Di ba? So, now, ginawa namin, ito, specifics. Maliit na, baboy, tapos maliit din yung knuckles, mas malaki yung dito na part. Tapos yung bata, mas malaman, 'di ba? Okay. Mas malaman kasi yung mga bata na baboy, tapos wala ding langsa yung bata na baboy. Tama. Hindi mo lang sa yung bata. Tumatawa mo dyan. Chef G, anong hinalo mo dyan? Kasi parang hindi ko talaga mag-get din eh. Meron siyang something sa loob. May oomph. May Parang malambot eh. Tikman mo nga, direct. okay ba yan na something? Masarap siya. Sabi nga ni Demi kanina, yung kare-kare daw, masarap. Kasi iba yun, kasi dry siya. Ano ba yun? Okay yun na Dry. May reason sa or dry, eh. may gusto kang na you want na i-improve na
yung sa crispy, Makapatama. yung sa lechon kare-kare namin. Do you want to improve something? Wala naman. I mean, I'm okay naman. I'm just saying that it's... Di ako it's- galit, ha? No, no. I mean, it's actually unique ba? Like, peculiar. Kasi if you think of kare-kare, you're looking forward na yung Saucy sabaw siya. niya, oo, di ba? Ah, yung Malapot, sauce. tapos may bagoong. So with yours, lasang kare-kare pa din naman, pero with parang twist. twist, Kasi yeah. it's not mixed, di ba? Yeah. Parang different yung sauce, Yeah. ikaw na yung maglalagay. Deconstructed. I'm not saying na it's okay. not, actually it's peculiar, it's For you unique. to imagine, guys, Parang- this is kasi Kusina Lucas kare-kare. Yeah, hindi yeah. nakapag-prepare si chef today. Hindi Kasi pa. very Hindi, nalagyan ng early, picture eh. 6:30 Yeah, a.m. ang call time Eh, namin. yeah. But you know what? Kasi, Pero I really liked it. wow, thank you. Yeah, Thank yeah. you. It's the first time na kare-kare, tapos parang, huh? Yeah, it was deconstructed yung Oo nga eh, diba? oo nga. So, kasi may mga tao, I think kare-kare is more onto the northern part Yes, of the of the Philippines. diba? So, dito, lechon kawali naman sa amin. Mm. So, yung market ko naman dito is Cebu. So, that's the reason why na diniconstruct ko. Tapos, ikaw na yung magde-decide kung lalagyan mo ng kare-kare sauce, ganito, ganyan. Or ito lang ba yung kakainin mo, yung lechon kawali Chef, lang? nagulat ako kasi yung one time, nagpungko-pungko ako. Tapos, yung tawag nila dun sa parang pork na fried is adobo. Sabi ko, it's not adobo. Adobo is may sabaw na. May sabaw. Bakit Well, ganun? no. Yan yun. That's the reason why I want to travel sa Pilipinas. Kasi iba-iba yung tawag nila. Diba? So, ano ba talaga, galing saan ba talaga yung adobo? Tapos, Na word. tapos, Actually, may sabaw ba siya or wala? No, to Adobo. me, it was like liempo or fried pork. Tapos yung tawag nila adobo, sabi ko, ano adobo? It's not adobo. Adobo actually is comes like from may sabaw. comes from the Spanish word adobar, meaning to marinate. Kaya naging ganun. So, bakit fried? Baka minarinate daw sa Pinray. No, it doesn't Hindi ko alam taste eh. like it's marinated. O baka lumang adobo, pinito nila. I think yung adobo na ni Demi, yung process niyan, nilalagay nila sa, of course, kawali, no? Parang kinopsan. Ini-extract nila yung moisture ng pork belly, tapos gagawa ng oil out from the fat of that pork belly na tapos lulutuin sa sarili niyang fat. So, yung sa lechon kawali naman, yung process, correct me if I'm wrong, because I know there's a different, iba-iba talaga yung process, no? So, lechon kawali, boiling siya, Yes. boiling water, Pinaboil. tapos pag tenderize niya, lalagay mo sa kawali. Yes, diba? deep fry. Deep Kung fry mo. pwede deep fry, oo. Oo, diba? So, yung adobo naman na baka yun yung nakain ni Demi. Nakasanay. Oh, nakasanayan ni Demi. Iba naman Sorry yun. baka sabihin ng mga taga-Cebu mag-boot, di ay ka. Pili. Hindi diba? talaga, I was just confused, curious lang ako. Yeah, Why iba-iba are you calling talaga. this adobo is not adobo? Yeah. This is like sili ba? Yes. Iba-iba yung sili. Bumalik Exactly. naman tayo Bumalik na naman sa sa sili. sili. Why are you calling this sili? It's not sili. Diba? So, yun, iba-iba talaga yung process ng or way of cooking food talaga. Diba? So, yun, may originality ka na. Tama. So, from different islands of the Philippines, iba-iba yung ano nila. Same na pangalan, pero iba yung mukha, diba? Ng certain food. Yun. So, Chef, when it comes to Kusina Lucas again, are you planning to expand anytime soon? Yeah, of course. So, May plans na? I mean, like, is there any meron immediate na. plans? We have this hotel in You have a hotel? near in Banawa na they want us to be their flagship restaurant. It is a nice. 400 Oh, square nice. meter na space. Yeah, in offer. Tapos they want ano kasi, I don't have the funds to build a Set it up, restaurant oh. there. Tapos sabi nila, we will fund you na maglagay ng Kusina Lucas dun. Wow, that's Oh, big. so sabi ko, okay, sige. Oh, tapos sabi naman ni owner na, pero you will invest in furnitures, in the kitchen, equipment, parang gano'n. Yeah. So we're currently working on that. Nice. Yeah. Where's this located?
Banawa. Banawa, no? Cebu. Banawa. So Okay. it's really nice no na ito yung story ni Kusina Lucas no na from this very small scratch. karinderya, right? And then tapos pumunta kami dito sa mall Parang na mall, oh. inofferan kami ng free rent now For a year. for our year. Tapos ngayon, Isang hotel naman. isang hotel na naman that they are offering us na ako na bahala sa construction. Oh. 'Di ba? Yun din yung na-realize ko ba working in this industry na or in life no that dapat valuable ka lang. Yes. If Diba? you have the passion, I guess, if you have that passion, that drive, Yeah. people will notice. Yeah. People will invest in you. If you have this value in you that you can offer it into the table, Totoo. people will invest. People will Just come come, talaga. Yeah. you will attract the right people. Oh. Kasi yun yung ano ko na hindi talaga kailangan mainly yung Connections. Well, Well, technically, it helps. It helps. It helps. It really helps. Yung sa tingin ko na hindi talaga sobrang kailangan is the money. Because money comes second when you have this value na i-offer mo sa table. It's just like Paytaka. I think you are into investing also. Some Yes. you pitch on someone. a Yes, we venture already have capitalist. what you call incubatees. Oh. Yung we help start, like we are a startup, but medyo nakapag-start na. So we invest in other startups in Region 8, back in the province in Eastern Visayas. So we help these small startups. We invest in them, we fund them. Yeah. No? Kahit partial lang, like even their meetups, Paitaka does that. And even if, not only in the IT sector, but if there are other groups that need help, we help them. Because like them, we were also, we started small. Yeah. That's why yung anong expansion namin, like you're expanding in Banawa, we were expanding here in Cebu, and now we're organizing one of the biggest event activity ever. We're going to do. Ayun na yun. Yes, Yung it's in-open mo sa akin. Yeah, the International Bitcoin Cash Conference called Cash 3.0. Wow. And of course, we're inviting Kusina Lucas to be part of our partner merchants. It's it's a big event. It's the first ever First ever international Bitcoin Cash. Conference. Yeah, conference. Conference. So it's kind of big and scary. Like you're scared sa hotel. We're scared of this because we're holding it in Robinson's Galleria. So the whole activity area, we're gonna have games, we're gonna have partner merchants. People will experience Bitcoin Cash firsthand. Like kung na-surprise ka na may customers na dumadating pala Nagbabayad dito. ng cryptocurrency. Ngayon, they're gonna play games using Bitcoin Cash. They're gonna win prizes. They're gonna win tokens and merchandise, and they will purchase from the partner merchants like Kusina Lucas. Okay, so magkita-kita tayo dito sa July 30? 31 to July August 31 2. to August 2 sa Robinson's Galleria na ame dito. Ame tanan no. So adto ta mulabog ta dito no sa kanang kuan. Anong labog? Secret. That's a Mulabog Bisaya word. No? Okay. O sila kasabot. Anong plano mo i-display doon? Probably may mga rice bowl tayo and Yung ano mo, regional menu mo. yeah, meron din doon. Yeah. Meron din doon. Tapos if the Robinsons allow na pwede magluto, then magluluto kami. But if not, then we will deliver food na lang. Tapos, of course, meron din doon franchising namin. We will offer also ang Sige. franchising. Yeah, their booth is gonna be somewhere in the middle portion. So watch out for Kusina Lucas at Cash 3.0, the International Bitcoin Cash Conference 2026. I've heard na madaming pupunta na malalaki ding mga brands just like Toyota. Yeah, Toyota is our co-presenter. Toyota Team Okay. Cebu. Okay. Co-presenter sila. They're going to display two cars. One is because ngayon, lalo na ngayon, importante yung electric. So, their hybrid, the Corolla Cross will be displayed. And they'll be launching a new full electric vehicle. Doon namin nila-launch on Friday, July 31. So watch out for watch that. out for it. Please Is come visit. it part sa grand prize yung Toyota Corolla? Tanong na natin yung Toyota Team Cebu kung pwede lang pamigay. Sa Carnival Games. Color Games is nanalo ka na ng Toyota. Malay mo, sa mga yun nga, color game or yung mga shoot baka biglang yun ang mapalanunan, di ba? So visit us there para sigurado. Yes. Alright. So, Chef G,
Yes. Invite mo naman yung mga audience natin sa vlog mo Sa vlog o ko. sa Events dito natin, sa ano mo, upcoming, no? dito sa establishment mo, dito sa Kusina Yeah. Lucas. We are inviting you to come here at Kusina Lucas every day. Diba? Why not? Diba? So, Monday to Sunday? Monday to Sunday, please. Open from Open from 10 a.m. to 8 p.m. dito si Kusina Lucas sa second floor, Talamban Times Square, Talamban, Cebu City. And then we do also offer deliveries, mga food trays for your small events. Catering And then, events? yeah. Mga maliliit lang, hindi yung full catering talaga. Tapos, we also offer pack meals if may mga ano kayo dyan, mga organization, seminars, diba? Pwede din tayo dyan, mga Filipino na mga pagkain. Tapos, again, we are opening for franchising si Kusina Lucas. If you are interested in franchising Kusina Lucas, please do message us sa page namin, Kusina Lucas Franchise, or you can go directly sa website namin na kusinalucas.com/franchising. Wow. And then, inviting you also sa upcoming event sa July 31, dun sa Robinsons. Makikita-kita tayo dun. May mga special guest pa tayo dun. Meron. We will be bringing we have brand endorsers namin dati, no? Sila Clutch and Mitch. Malalaking mga vloggers yan. At may artista din darating. Yeah, yeah. Surprise na lang siya. Wow, amazing kasi parang nakita ko yan, they were together with, they're collaborating with Lance. Parang sumayaw sila. Yes, yeah. yes, yes. So, Yeah, nandun they're yun. friends. They're friends with Lance. So, this is Lance. Diba? Parang parang itong Yeah. boses, no? I-promote din yung page mo. Naka-cringe, no? So, I-promote mo promote mo yung page mo. I'm doing Lakbay with Chef G. Yeah, check it Oh, out. check it out. So, may mga ano tayo doon, mga advices, life advices, tsaka travel vlogs natin. And, yun. And then, I hope na marami pa tayong ma-interview with Yes, Paytaka of course. ninyo, no? Na ma-showcase ninyo yung brand dito sa Cebu, tapos ma-partner natin so that we can really push Bitcoin, cryptocurrency, Paytaka, di ba? Thank you for having us here at Kusina Lucas. Of course. Yes, thank you for waking up Chef, really while early. we were talking, we're going to show clips of you cooking. Okay, sure. Yun. Sige, Diba? sige. Punta tayo sa kusina. Okay, so thank you guys. Let's go. Demi? So there you have it. Thank you so much for giving us your precious time. Alam namin na busy ka as a vlogger, as a chef. So, guys, thank you so much for watching. Watch out for our next episodes. More partnered merchants will be interviewed from Cebu City, Queen City of the South. So, abangan niyo yun. Yes. Napaano ako kay Demi. Grabe magsalita si Demi, no? Oo nga eh. May mga times ba, Dem, na parang na-intimidate yung ini-interview mo? Oo, Hindi ko alam. maraming beses. Parang ako yung Marami. Minsan nakagano lang nakatingin na lang. diba? Oo. Minsan ako yung nakatulad. Space Alright. out. Sige na, bye-bye na Alright, everybody. sige, sige. Bye. Thank you so much.